Oh, bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Aida kay Jasper, na kasalukuyang nakahawak sa kanyang ulo. Kasal natin ngayon pero parang problemado ka. Nagpakita ng matamis na ngiti si Jasper at saka napatingin sa dako ng babaeng naglalakad patungo sa may stage. Nagbigay lamang siya ng matamis na ngiti sa kanyang asawa at saka itinaw ng atensyon sa babaeng nakatayo sa stage. Inayos nitong hawak niyang mic at saka napabuntong hininga. I'm Hannah and I'm pretty sure na kilala ko ng karamihan sa inyo dahil lagi akong isinasama ni Aida sa mga gatherings. Seryosong panimula ng babaeng naka-black na dress. Pero ayoko nang patagalin pang speech kong ito. Dagdag ni Hannah. Aida, may relasyon kami ni Jasper. Nanlaki ang mga mata ng taong nasa paligid, dahilan para agad na mapatayo si Jasper. Hindi niya mawari kung anong dapat niyang sabihin, dahilan para mapatingin siya sa mga taong nakanganga. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Grabe ang init. Bili tayo ng sa malamig? Pagyaya ni Hannah sa katabing kaibigan. Kasalukuyan silang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Mamaya na. Malapit na rin naman si Jasper. Sagot ni Aida habang pumipindot sa kanyang cellphone. Maya-maya ay napansin niyang nagsimulang magtali ng buhok. Ang katabing dalaga at saka naglagay ng foundation. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagkakataong iyon. Dahil hindi itong unang beses niyang nahuling, nagpapaganda ito kapag sinasabi niyang malapit nang pumunta ang kanyang boyfriend. Hannah, bakit nga ba hindi ka nagde-date ng mga lalaki? You are pretty, kind, at matalino pa. Pag-iiba ni Aida ng usapan. May mga kilala akong mga lalaki na gwapo at mabait. Gusto mo i-set up kita sa kanila? No need. I am already seeing someone. Sagot ni Hannah at saka inayos ang kanyang buhok. He is like the best guy I've ever met. Sino? Tanong ni Aida at saka inilagay ang kanyang baba sa palad. For now, it is a secret. Sambit ni Hannah at saka kumindat. When the time is right, I would definitely be happy to introduce him to you. Bakit naman bawal pa? Tanong muli ni Aida. Kailan ba sa tingin mong tamang oras? Well, marami kasing factors ang kailangang isaalang-alang. Kinakabahang tugon ni Hannah. For now, I am alright with. Nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Natigil sa pag-uusap ang dalawa. Noong may biglang magsalita. Hi babe. Bati nito sabay halik sa pisngi ng dalaga. Mabilis na tumingin si Aida sa dako ng kaibigan upang malaman kung anong magiging reaksyon nito. Ngunit pansin niyang umiwas ito ng tingin. Mahirap man sa loob ng babae. Ay kanyang napagtanto na marahil may namamagitan sa kanilang dalawa. Hey, bakit ka nakasimakot dyan, Ate Aida? Tanong ni Marga sa babaeng nakaupo sa isang kulay pula na sofa. Ganda-ganda mo sa makeup mo na iyan, tapos nakasimangot ka? Marga, can you do me a favor? Tanong ni Aida. Mabilis na umusog papalapit si Marga at saka ngumiti. Kahit ano, ate. Ibubuka na sana ni Aida ang kanyang bunganga. Ngunit biglang lumitaw si Hannah sa kanyang likuran. Hi girls! Bati nito sabay umupo sa gitna ng dalawa. Ang gaganda ng mga makeup niyo ah. Bagay sa inyo. Kabog. Nako, thank you ate. Sambit ni Marga at saka inayos ang kanyang buhok. Muli siyang tumingin sa dako ng nobya ng kanyang kapatid at saka ngumiti. Ano po ulit iyon? Wala naman. Tatanong ko lang sana kung pwedeng magpabili sa'yo ng lipstick. Ang ganda kasi ng shade ng lipstick mo. Pagsisinungaling ni Aida. Bagay rin sa iyong makeup mo, Hannah. Ano bang paborito mong hayop? Ang random naman ng tanong mo, Aida. Tumataong wika ni Hannah at saka inayos ang kanyang buhok. Siguro manok. Bakit? Akala ko kasi ahas. Seryosong sambit ni Aida. Kitang-kita niya kung gaano namula ang dalawa noong sabihin nito ng dalaga. Wari ba'y hindi nila inasahan na maririnig nila ito sa babae. Ito ang dahilan kung bakit agad na natawa si Aida
at saka nagpahabol ng mga pangungusap. I mean, don't take it literally. Mukha kasing snake yung type nung mukha mo. Mabilis na natawa si Hana na para bang nabunutan ng tinik nung sabi nito ng babae. Hell yeah. Marami nga nagsasabi sa akin yan. Sagot ni Hana at saka kumuha ng salamin mula sa kanyang bag. Ito nga ang dahilan kung bakit madalas nilang sabihin na baka ako na ang next big thing in the industry because of my features. Ako Ate Hana, we are looking forward to that. Sambit ni Marga sabay hawak sa braso ng dalaga. Pinagbastan ni Aida ang ikinikilos ng babae. Nais niyang malaman kung may ideya ba ito sa namamagitan patungkol sa kanyang nobyo. At kay Hana, sa pagkakataong ito, ay wala siyang ideya kung sino bang nararapat niyang paniwalaan sa mga tao sa kanyang paligid. Hana, stop it. Why? Bakit hindi mo ako magustuhan? Sabihin mo, bakit? Napatigil sa paglalakad sa hallway si Aida nung marinig niya ang boses ng kanyang kaibigan. Unti-unti siyang naglakad patungo sa isang pinto at saka inilapat dito ang kanyang tenga. Baka may makarinig sa iyo, Hana. I don't give a shit kung sino makarinig sa akin. Just please date me. Hana, I don't like you. I love Aida. At kahit anong gawin mo, hinding-hindi kita magugustuhan. Halos maiyak si Aida noong mga oras na iyon. Hindi niya akalaing kahit akitin ng kanyang kaibigan si Jasper, ay hindi ito. Nakaramdam siya ng kalungkutan ng mga oras na iyon. Dahil doon lamang niya napagtanto na parabang wala siyang tiwala sa kanyang nobyo. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga na parabang wala itong narinig dahil panatag na ang kanyang loob. Kahit gamitin mo lang ako, okay lang sa akin, Jasper. Pagmamakaawa ni Hana. Just please choose me. Kahit ngayon lang. I will never choose you, Hana. Kahit magunaw ang mundo, hindi kita magugustuhan. Tugon ni Jasper at saka nagsimulang maglakad paalis ng library. Naiwang umiiyak si Hana dahil hindi niya mawari kung anong kulang sa kanya na meron si Aida. I said, I don't like that fucking makeup. Hindi ka ba makaintindi? Sigaw ni Hana sa isang makeup artist. Mahapdi siya. What's wrong with Ate Hana? Ganyan na yung mood niya this past few weeks. Malungkot na buling ni Marga kay Aida. Hindi naiwasan ni Aida na matawa habang pinagmamastang mag-breakdown ang dalaga sa di kalayuan. Ngunit sinigurado niyang hindi ito mahalata ni Marga. I don't know. Ask her. Mabilis na sambit ni Aida at saka kinuha ang isang bag. Maybe she's on her period or something. Why are you acting like that? Hindi kayo friends ni Ate Hana? Why don't you go and talk to her instead? Baka may pinagdadaanan si ate. Nag-aalalang wika ni Marga. Napabuntong hininga si Aida at saka nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. You know what? Just leave. Kahit kailan talaga wala akong mapapalas sa mga katulad ninyo na mababagal. Sigaw muli ni Hana at saka napahawak sa kanyang noo. Fuck you all. Hana, what the hell are you talking about? Have some respect for our makeup artist. Sambit ni Aida, sabay hawak sa balikat ng isa sa mga makeup artist na sinisigawan ni Hana. Labas na po muna kayo. I'll just talk to Hana for a while. Oh please, don't pretend you like an angel. Sigaw ni Hana. Nang marinig ni Aida ang mga salitang iyon, ay hindi niya napigilan ng sarili na mapangisi. Kahit pati si Hana ay nabigla rin sa kanyang sinabi. Oh, I am sorry. I didn't mean those words at all. Pagtatanggi ni Hana at saka natawa. Nadala lang ako ng feelings ko. Sorry, bestie. Pilit na pinigilan ni Aida ang sarili na huwag ibulgar ang kanyang nalaman. Dahil kahit pagbabalik-balik na rin man ng mundo, aminado siyang naging parte si Hana ng kanyang buhay. Ayaw niyang masayang ang ilang taon nilang pagkakaibigan dahil sa isang lalaki. Kaya kahit masakit, ay kinalimutan ni Aida ang lahat ng ginawa ng kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, Hana. Intindihan ko. If you're not feeling well, sabihan mo na lang ako at ipapakancel natin yung photoshoots today. Just be more careful with your words. Paalala ni Aida bago magsimulang maglakad palayo. Nadating niyang makeup artist sa di kalayuan
at ang dalawa rito ay umiiyak. Hey, what's the matter? Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Aida sa dalawang makeup artist. Well, hindi naging maganda ang mga binibitahong salita ni Hana at nasaktan sila. Sambit ng isa sa mga makeup artist. Honestly, kahit sino naman, mabibisi sa katulad ni Hana. Porket alam niyang magaling siya. Grabe na yung pamamaliit niya sa mga tao sa paligid niya. I think may pinagdadaanan lang si Hana. Let's give her some time. Ako na pong nagsasorry sa mga ginawa niya. Paghingi ng tawad ni Aida at saka yung muko. Sana po, hindi maapektuhan ng mga pangyayari kaninang magiging shoot natin sa bagong project. Nagkatingin na ng mga makeup artist at saka napangisi kay Aida. We will do our best. Wika ng isa sa mga ito at saka napabuntong hininga. Kumain ka na ba ng lunch? Tanong ni Jasper sa kanyang nobya. Bumili ako ng 2 rice balls. Alam kong miss mo na ito. Oh, thank you love. Sobrang nagka-crave ako sa mga rice balls these days. Sa wakas at tapos na rin yung diet era ko for this month. Natatawang sambit ni Aida sabay bukas ng takip ng rice bowl. Kukunin na sana niyang kutsara sa isang lagayan noong biglang makakita ng pamilyar na babaeng naglalakad sa di kalayuan. Patungo ito sa lugar kung nasa nang magkasintahan. Kaya tinitigan lamang ni Aida ang dalaga hanggang sa makarating ito sa lugar nila. Aida, thank you for being such a nice friend. Panimula ni Hana at saka umupo sa isang bakanting upuan. Sinabi sa akin ni Marga na kinausap mo yung makeup artist. Dahil sa'yo, tinanggap nila yung apology ko at malapit na kaming matapos sa photoshoot. Nung magtagpo ang mga mata ni Hana at ni Jasper, ay agad na nagpatuloy sa pagkain ng binata. Wala yun, ikaw pa ba? Siyempre kaibigan kita Hana. Wala akong ibang hahangarin kung hindi ang makakabuti sa iyo. Sambit ni Aida. Para saan pa bang pagiging magkaibigan natin, hindi ba? Still, I am happy na meron akong isang katulad mo, Aida. Sambit ni Hana at saka niyakap ang dalaga. Noong muling magtagpo ang mga paningin nila Jasper, ay agad na inikot ng lalaki ang kanyang paningin. Muling naging masayang pagsasama ng dalawa. Ngunit isang araw. Aida, handa ka na ba? Tanong ng isa sa mga kasama ni Aida. Isinuotan ni Aida ang kanilang varsity jacket at saka lumabas mula sa isang pinto. Yap, tara na. Sagot ni Aida at saka nagsimulang maglakad patungo sa isang grupo ng mga estudyante. Kasalukuyan silang nasa Canada dahil lalahok sila sa isang patimpalak. Bitbit nilang pangalan ng eskwelahan, kaya gano'n na lamang katindi ang pag-iensayong ginawa ng mga mag-aaral. Aida, may tumatawag. Sigaw ng isa nilang kagrupo. Halika muna rito. Agad na napakunot noo si Aida at saka muling nagtungo sa kwarto kung saan siya nanggaling. Sabi ko kay mama mag-start niya yung quiz bee. Sambit ni Aida at saka napabuntong hininga. Noong buksan niya kung sinong tumatawag, ay nalaki ang kanyang mga mata noong mapansing nakasulat ang pangalan ng kanyang nobyo. Wala siyang pag-aalinlangang sumagot dito. Ngunit naramdaman niyang bumagsak ang kanyang puso nang marinig niyang umiiyak ito. Jasper, love, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Aida. Aida, please, umuwi ka. Kailangan kita ngayon. Sambit ni Jasper. I need you right now. Wait, kumalma ka love. What is happening? Tanong ni Aida. Nasaan ka ngayon? Nasa labas ng bar. Humihikbing tugon ni Jasper. Please, umuwi ka na Aida. Love, nasa Canada ako. What do you mean uuwi ako? Besides, ilang buwan naming pinaghandaan ito. Tell me, ano bang nangyari at grabeng iyak mo? Tanong ni Aida. May kasama ka ba? Namatay si Kuya sa isang aksidente. Humahagulhol na bulong ni Jasper. Hindi napigilan ni Aida ang maluha na rin nung mga oras na iyon. Alam niya kung gaano kahalaga kay Jasper ang kayang nakakatandang kapatid. Kaya hindi niya naiwasang malungkot nung mga oras na iyon. Hindi ko alam ang gagawin ko, love. Please, umuwi ka. Love, hindi ako pwedeng umuwi.
Madidisqualify yung school kapag umalis ako ngayon. Wala kaming backup tsaka uuwi rin naman kami pagkatapos ng quiz B. So mas mahalaga pa sa iyo yung eskwelahan na iyan kaysa sa akin? Mabilis na tapahawak sa noo si Aida sa pagkakataong iyon. Handa kang ipagpalit iyan sa boyfriend mo? Jasper, tingin mo ba gusto kong malagay sa ganitong sitwasyon? Jasper? Jasper! Nagulat na lamang si Aida nung patayan siya ng lalaki ng telepono. Mabilis siyang inilapat ang kanyang ulo sa dingding at saka napabuntong hininga. Sinubukan niyang tawagan ang lalaki sa una, pangalawang hanggang 5 beses. Ngunit hindi ito sinasagot. Aida, after 5 minutes, magsastart na yung quiz B. Paalala ng isa sa mga kagrupo ni Aida, nakakapasok lang ng kwarto. May problema ba? Well, tumawag kasi si Jasper. Pinapauwi niya na ako. Buntong hininga ni Aida. I can't do anything about it. Hindi naman ako pwedeng umuwi ngayon. I see. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang contest na ito, hindi ba? Tanong ng kanyang kagrupo. Kapag nanalo tayo, pwede nating mapromote ang school natin. Besides, magiging isa itong malaking karangalan sa bawat isa sa atin. I know. Buntong hininga ni Aida. It's just that he really needs me right now. Namatay ang kuya niya at hindi niya sinasagot ang mga tawag ko matapos niya akong patayan. Of course, hindi niyo maitatanggal sa akin na mag-alala dahil we are talking about my boyfriend here. Hindi ka uuwi. Pagdidiin ng kanilang advisor, wala silang ideya na kanina pa pala ito nakikinig sa kanilang usapan. Bukod sa alanganin, hindi ka rin naman agad makakauwi. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Uwi rin naman tayo agad. Napahilamo si Aida dahil niipit siya sa mga pagpipilian ng parehong mahalaga sa kanya. May tama na si Hana noong lumabas siya sa isang bar. Ngunit tila ba nahimasmasan siya nung makita niya ang lalaking nakasandal sa may dingding. Likod pa lang nito ay kilala niya na kung sino ito. Jasper, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Hana. Bakit mag-isa ka? Noong marinig ni Jasper ang boses ng babae, agad siyang bumangon at saka nagsimulang maglakad palayo. Jasper, grabe ka naman. Bakit ba grabe ka makaiwas? Reklamo ng dalaga. Akala mo ba natutuwa ako sa ginagawa mo? Sigaw ni Jasper. Laking gulat ni Hana nang makitang namamaga ang mga mata ng lalaki. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ayoko sa iyo. Bakit ka pa pilit ang pilit? Dahil hindi mo deserve ang tipo ni Aida. Sigaw pabalik ni Hana. Hindi ba't madalas mong sabihin kung gaano ka na-stress kapag pilit nilang sinasabi na mag-excel ka sa isang larangan dahil lang magaling din si Aida roon? Choice ko ang magstay sa relasyong ito dahil mahal ko si Aida. Sagot ni Jasper at saka nagsimulang maglakad palayo. Kaya pwede ba? Totoo ka ba talagang kaibigan? Pero aminin mo man o sa hindi, hindi niya nabibigay lahat ng pangangailangan mo, hindi ba? Pahabol ni Hana habang patuloy pa rin sa paglalakad. Desisyon namin parehong gawin iyon, Hana. Huwag kang mangialam. Pagdidiin ni Jasper at saka binilisan ng paglalakad. Kaya naming maghintay. Hindi ka ba naiinggit sa mga tropa mo? Na sinasabi kung gaano kasi ang bawat gabi nila kasama ang kanilang mga jowa? Tanong muli ni Hana. Baka mamaya, hindi ka naman pala talaga mahal ni Aida, kaya hindi niya maibigay? Natahimik si Jasper ng mga oras na iyon. Marahil, merong punto ang babae. Ayaw lamang niyang aminin. Kung ako sigurong ginawa mo, kahit anong oras o araw, handa akong ibigay ang sarili ko kasi mahal kita. Naiiyak na sambit ni Hana. Kaya kong traidorin ang sarili kong kaibigan para sa iyo dahil ganun kita kamahal. Alam ko, Hana, hindi mo kailangang ulit-ulitin sa akin iyan. Bulong ni Jasper. Inuulit ko dahil baka hindi mo marinig at baka bumalik ka na naman kay Aida. Alam mo, isa pang pamimilit mo, isusumbong na kita kay Aida. Pagbabanta ni Jasper.
Anong sasabihin mo? Pananakot ni Hana. Na nilalandi kita? Baka nakakalimutan mo. Mas matagal kaming naging magkaibigan kaysa nung naging kayo. Bakit? Anong sasabihin mo sa kanya, ha? Tanong ni Jasper. Sasabihin ko na may relasyon tayo. Nakangising sambit ni Hana at saka sinuklayan ang buhok ng lalaki. Gusto mo ba iyon? Mabilis na natawa si Jasper. Alam na alam talaga ng babaeng ito kung paano siya paglaruan. Habang naglalakad sa airport, ay paulit-ulit na hinahagod ng mga kasamahan ni Aida ang kanyang likod. Magang-magang kanyang mga mata. Kakaiyak dahil hindi sumasagot ang kanyang nobyo sa mga tawag at text. Aida, si Jasper oh. Sigaw ng isa sa mga kasama ni Aida. Agad na nagliwanag ang mga mata ng dalaga at saka nagtugong sa dako kung saan nakaturo ang lalaki. Mabilis siyang nagtatakbo patungo roon at saka niyakap ng paghigpit-higpit ang lalaki. Kasunod nitong malakas na pag-iyak ng babae. Hinigpitan ng lalaki ang kanyang pagkakayakap at kasunod ang pagbuntong hininga nito. I'm sorry, hindi ako nakauwi agad. Bulong ni Aida. Kaya dahil hindi ako nakauwi, we really did our best. Kaya kami nag-champion. I am really happy for you. Sambit ni Jasper. I'm sorry. Wala lang talaga ako sa mood mag-reply. At sumagot ang tawag dahil sobrang lungkot ko. I understand. Ang mahalaga ngayon, nandito ka na sa tabi ko. I am really sorry for everything. Bulong muli ni Aida. I love you so much, Jasper. I love you too, Aida. Bulong ni Jasper. Aida. Bulong ni Jasper habang hawak ang kamay ng babae. Mahal mo ba ako? Oo naman. Bakit mo na itatanong? Tanong ni Aida at saka hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Na hindi ko nga alam kung bakit natatanong mo iyan ngayon. Kung ganun, bakit ayaw mo makasama ako sa isang kama? Napatigil sa paglalakad si Aida at saka napatingin sa kanyang nobyo. Alam mong sagot riyan, hindi ba? Tanong ni Aida at saka nagpatuloy sa paglalakad. Bakit ka pa nagtatanong? Nagbabaka sakali lang ako na baka iba ng sagot mo. Bulong ni Jasper. Akala ko ba gayon din ang sagot mo? Tanong ni Aida. Akala ko desisyon mo rin huwag muna tayo matulog sa isang kama. Pero mahal mo ba talaga ako? Tanong muli ni Jasper. Kasi kung oo, papayag ka. Hindi ba't ikaw nagsabi na hindi yun sukat? Hindi mo naiintindihan, Aida. Buntong hininga ni Jasper. Lalaki ako. May pangangailangan din ako. Pero bakit ka nagsasettle sa akin? Nung una pa lang sinabihan na kita, Jasper. Pinapahalagan ko yung ideya na iyon dahil mahalaga iyon sa akin. Paliwanag ni Aida. Ako, Aida. Natatawang tanong ni Jasper. Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Jasper, kung mahalaga ako sa'yo, irerespetuhin mong desisyon ko. Napalunok na si Aida nung sabihin niya ang mga salitang iyon. Mahal mo ba talaga ako? Mas mahal kita kaysa sa buhay ko, Aida. Tugon ni Jasper. Pero bakit ayaw mo akong makasama kahit isang gabi lang? Hindi ko alam na iyon palang sukatan mo para masabing mahal ka ng isang tao, Jasper. Umiiling na sambit ni Aida. Mag-break na tayo. Laking gulat ni Aida nung hindi man lang siya hinabol ni Jasper. Wala rin siyang natanggap na text o tawag mula rito. Tuwing nagkakasalubong sila sa hallway, ay nagpapanggap na lamang si Aida na hindi niya ito nakikita. Hana, punta tayo ng karaoke? Pagyaya ni Aida sa kanyang kaibigan. May klase ka ba mamayang gabi? May gagawin ako mamayang gabi eh. Pasensya ka na. Paghingi ng tawad ni Hana. Pero kung tutuloy ka, ingat ka. Okay, matipid na weekend ni Aida at saka nagpatuloy sa paglalakad, palabas ng eskwelahan. Naiwang nakatayo si Hana at wala siyang ideya sa kung ano bang dapat niyang maramdaman. Sorry na late ako. Sambit ni Hana at saka isinarado ang pinto. Ano, start na tayo? Tanong pa ni Hana sa lalaki nakasando sa isang sofa. Sinindihan ng lalaking sigarilyong nasa bunganga niya bago nagwika.
Late ata natapos ang klase niyo ngayon. Kamusta si Aida? Tanong ni Jasper. Mabilis na inikot ni Hana ang kanyang mga mata at saka tinanggal ang kanyang tali sa buhok. Bakit siya naman ang topic? Kanina sa klase, siya na nga ang topic hanggang dito. Siya pa rin? Reklamo ni Hana at saka inayos ang kanyang bangs. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Jasper. Bakit siyang topic sa klase niyo? Well, siya lang naman ang naka-perfect sa exam namin. Paano ba naman kasi? Kompleto siya sa mga libro at notes. Kaya hindi na rin nakapagtataka. Tugon ni Hana. At saka umupo sa kama. Alam mo, napapaisip na nga ako eh. Minahal ka ba talaga ni Aida? Kasi 2 linggo nang nakalipas nung nag-break kayo. Pero hindi ko siya nakitang pumalya sa kahit anong quiz o exam. Well, she's really good at ACADS after all. Buntong hininga ni Jasper at saka pinatay ang baga sa sigarilyo bago ito itapon. Kahit malungkot, galit, o masaya siya, one thing is for sure, she will excel the ACADS. Come on, nandito lang ba tayo para pag-usapan si Aida? Come on. Inikot ni Hana ang kanyang mga mata at saka humiga sa kama. Unti-unting lumapit si Jasper kay Hana. At nung ilalapit na sana niyang labi kay Hana, ay bigla siyang napausog palayo. What's wrong? Natatawang tanong ni Hana. Nahiya ka ba? Come here. First time mo, hindi ba? I am sorry, pero hindi ko pa yata kaya, Hana. Bulong ni Jasper. At saka bumangon. I am genuinely sorry. Don't worry, I'll guide you naman eh. We've talked about this, di ba? Sabi mo ready ka nang mag-commit sa gintong uri ng relasyon. Bakit umitiklop ka ngayon? Tanong ni Hana. Sa una lang naman nakakahiya at awkward. Pero kapag... I am not yet ready, Hana. Sambit muli ni Jasper. Mabilis na hinila ni Hana ang braso ng lalaki upang makahiga ito sa kama. Ngunit mabilis na tumayo ang lalaki. I am sorry, Hana. Hinihingal na bulong ni Jasper. But I just want to experience my first and everything with Aida. What? Natatawang tanong ni Hana. I think I still love her. Bulong ng lalaki. And I am not okay doing all this stuff with you. What? Naglaho ang ngiti sa labi ng dalaga. Agad na kinuha ng lalaki ang kanyang coat at saka nagsimulang maglakad paalis ng kwarto ni Hana. Naiwang umiiyak ang dalaga dahil pakiramdam niya lahat ng tsansa sa kanyang kamayay unti-unti nang nawala. Noong buksan ni Aida ang isang chiller, ay hindi niya napigilan ng mapangiti. Nakakita siya ng isang ice choco, isang inumin na madalas niyang bilhin kasamang dati niyang nobyo. Kukunin na sana niyang huling piraso, ngunit biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Miss, pwede po bang bilisan ninyo? Magagalit na sana si Aida ngunit nung siya ay lumingon, ay nakakita siya ng isang familiar na tao. Nakangiti ito sa kanya, dahilan para hindi niya mapigilang mapangiti na rin. Nag-alangan ka bang kunin yung ice choco? Dahil baka maalala mo ako? Tanong ni Jasper habang binubuksan ang bote ng ice choco. Hindi. Kahit naman hindi ka pa dumadating, paborito ko na yung ice choco, no? Sagot ni Aida at saka kumagat sa kanyang hotdog sandwich. Napatigil sa paglalakad ang binata at saka napangiti. Aida. Pagtawag ng lalaki sa babaeng nauna sa paglalakad, lumingon ang dalaga at saka nilakihan ang kanyang mga mata. Namiss ko yung ganito, yung kumain habang naglalakad sa gabi. Panimula ni Jasper. Namiss kita. Hindi napigilan ng dalagang mapangiti nung sabi nito ng lalaki. Namiss din kita. Simula nung araw na iyon, ay muling naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Hanggang sa tuluyan na silang nagkabalikan bilang magkasintahan. Lumipas ang ilang taon at naging saksi ang lahat ng kanilang mga katrabaho sa pag-aalok ng lalaki ng kasal. Aida, may tatagal pa ba yung pag-aayos mo? Magagalit na yung photographer. So ay nagsa sa kanilang mga katrabaho. Mabilis na inayos na Aida ang kanyang buhok at saka naglakad palabas ng pinto. Halos ilang oras din siyang inayusan dahil sa out of the box concept na kanilang shooting ngayon. Ito na nga po ako. Hala kabayo.
Hindi napigilan ni Aida mapasigaw nung magputukan ng party poppers. Aida Manansala. Malakas na panimula ni Jasper. Will you marry me? Yes. Sigaw ni Aida sa bayakap sa lalaki. Mabilis na naghiyawan ng mga tao. Dahilan para agad na halikan ng lalaki ang babae sa labi. Lahat ay masaya para sa dalawa, maliban sa isang babae. Excuse me. Paalam ni Hana at saka nagsimulang maglakad palayo. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo upang doon manatili pansamantala. Ibinuhos niya lahat ng kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagbasag ng salamin. Nagsisigaw siya sa loob ng CR at saka pinagsisipa ang mga cubicle. Hindi ako papayag. Bulong ni Hana. Hindi ako papayag. Hana, what do you want this time? Buntong hininga ni Jasper sa babaeng kakapasok lang ng kayang office. Can you please stop calling me at midnight or what? Ni-istorbo yung to. Natigilan si Jasper nang bigla siyang hagkan ng dalaga. Ramdam ni Jasper ang pag-akyat ng kayang dugo. Mabilis na humiwalay ang babae at saka ngumiti. Did you enjoy it? Bulong ni Hana. Kung gusto mo, pwede nating sundan niyan mamaya. Napabuntong hininga si Jasper at saka napapikit. Hana, I am getting married. I know. Hindi ako tanga, Jasper. Nakangising sambit ni Hana. Handa akong tanggapin kahit anong ialok mo, Jasper. Alam ni Jasper na hindi magandang ideya na ito, pero dahil sa halik na ibinigay ng babae, ay handa siyang sumugal para matugunan ang tawag ng kanyang laman. I am really happy na malapit na kayong ikasal ni Jasper. Panimula ng ina ni Jasper na si Mina. Kasalukuyan silang nasa isang mall kung saan bumibili sila ng mga bagong damit. I can't wait to have grandkids. Not so fast, tita. Marami pa kaming kailangang marating before we enter that stage. Natatawang sagot ni Aida at saka kumuha ng isang dress. Maganda po ba ito sa akin? Sobra, Iha. Ano bang hindi bagay sa'yo? Nako, kayo talaga, tita. Napakagaling ninyong magbiro. Natatawang wika ni Aida. Manang-mana sa iyo si Jasper. But really, I am happy na ikaw ang papakasalan ni Jasper. Ikaw lang babaeng iniisip ko na maaring makahandle sa ugali ng lalaking iyan. Sambit ang ina ni Jasper at saka napabuntong hininga. And besides, napaka-perfect mo. Kung maghahanap pa ng iba si Jasper, abay, ako mismo magtatakwil sa kanya. Nako, hindi yan magagawa ni Jasper. Kaya huwag po kayong mag-alala. Walang dahilan para itakwil niyo siya. Kampanting tugon ni Aida at saka nagsimulang magtulak ng cart. Walang ideyang dalaga sa oras na ito ay may kasama na sa kamang lalaki. At wala yung iba. Kung hindi si Hana. Sigurado ka bang ayos ka lang sa ganitong setup? Tanong ni Jasper habang nagsusuot ng pantalon. Ilang beses kong sinabi sa'yo na okay ako sa ganito. Wika ni Hana sabay lagay ng kumot sa kanyang katawan. Basta kung ano lang ang kaya mong ibigay, iyon lang ang kukunin ko. Sa pagkakataong iyon, ay naramdaman ni Jasper na mahalaga siya sa dalaga at bihira niya lamang ito maramdaman kay Aida. Nginitian na lamang niya si Hana at saka nagpatuloy sa pagsusot ng kanyang polo. Alam ni Hana na isa itong paraan para tuluyang mapasa kanyang lalaki. Kaya hindi lamang itong unang beses na may nangyari sa kanila. Nasundan pa ito ng nasundan. Ngunit walang ideya si Aida patungkol dito. Dahil magaling magtago ng sekreto sina Jasper at Hana. Ngunit isang araw, kumain ka na ba? Tanong ni Jasper sa babaeng kakaupo lamang sa isang sofa. Tumango si Aida at isinandal ang kanyang ulo sa may dingding. Makikitulog lang ako kaya ako narito. Sagot ni Aida. At saka maaga pa ako bukas. Ayaw mo bang matulog sa kwarto ko? Biro ni Jasper at saka kumindat. Mabilis na umiling ang babae at saka tuluyan ng humiga sa sofa. O sige, doon ka na lang sa kwarto ko matulog. Diyan na lang ako matutulog. Pag-volunteer ni Jasper at saka ngumiti. Mabilis nang liit ang mga mata ni Aida noong mga pagkakataong iyon. Sigurado ka? Okay lang sa'yo? Tanong pa ni Aida. Muling tumango ang binata, dahilan para mapangiti ang babae. Good night. Sambit ni Jasper at saka humalik sa noo ng dalaga. Noong makaalis ang lalaki, ay handa na sanang patayin ni Aida ang lampshade. Ngunit napukaw ng kanyang atensyon ng isang foundation
Mabilis na napakunot ang noo ni Aida dahil hindi sa kanyang foundation na ito. Nakaramdam ng kaba sa Aida noong mga oras na iyon. Mabilis siyang bumangon at saka pinagmasdan ng foundation. Nung tumingin siya muli sa cabinet, ay nakakita siya ng isang lip gloss. Ramdam ni Aida ang pagbagsak ng kanyang puso noong mga oras na iyon. Hiling na lamang niya na mali ang kanyang hinala. Ngunit nung makakita siya ng isang jacket na nakasabit sa isang cabinet, ay hindi niya napigilan ng maiyak. Alam niya kung sino nagmamay-ari ng ganitong klase ng jacket. At wala itong iba, kung hindi si Hana. Inilihim niya muna sa lalaki ang kanyang natuklasan at naggunwa rin lamang siya na maayos ang lahat. "Momsh, nakalimutan mo itong makeup mo." Sambit ni Aida sabay abot ng lip gloss at foundation. Pinagmasdan ni Aida kung tatanggapin ba ng dalaga ang mga makeup na ito. Nung manlaki ang mga mata ng dalaga, ay doon lamang niya napagtanto na tama nga ang kanyang hinala. "Oh my God, kahapon ko ito nawala. Akala ko hindi ko na ito mahahanap." "Thank you sis." Masiglang wika ni Hana at saka nagsimulang maglagay ng lip gloss. Hindi makapaniwala si Aida sa kanyang nasaksihan. Pinili na lamang niyang magbulag-bulagan at magpanggap na walang alam. Dahil niwala pa rin siyang hindi yun magagawa sa kanya ng kanyang nobyo. "Hana, ready ka na?" Tanong ni Jasper sabay tingin sa kanyang fiancé. "Hi babe." Ngumiti si Aida at kumaway. "Yap, ready na ako." Sambit ni Hana sabay kuha ng isang mamahaling bag. "Pipili na ako." Pinagmasdan ni Aida ang tinginan ng dalawa at pansin niyang kayang-kaya nilang i-maintain ang kanilang professionalism. "Love, ready ka na?" Tanong ni Jasper nung masuot na ni Aida ang mamahaling jacket. Mabilis na tumango ang dalaga at saka nagtungo sa pila. Nung tsansa na rin ni Hana ang rumampa, ay nanlaki ang mga mata ng mga manunood. Hindi sila makapaniwala sa angking ganda ng dalaga, kaya ganoon na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata. Bumagay sa kanyang suot pati na rin ang kanyang makeup, dahilan para makuha niyang atensyon ng mga tao. Habang pinagmamasdan ni Aida ang kaibigan, ay hindi niya maiwasang malungkot. Marahil, ito nga talagang dahilan kung bakit nagkagusto ang kanyang fiancé sa babaeng ito. Mas maganda, sexy at maapil ito kaysa sa kanya. Nung mapatingin siya sa kanyang fiancé, ay kitang-kita niya kung paano ito pumalakpak na para bang napaka-importanting tao nito sa kanya. Dahil sa pangyayaring iyon, ay lalong sumikat si Hana. Nakatanggap siya ng maraming kontrata mula sa malalaking kumpanya, pati na rin sa mga kilalang brand sa ibang bansa. Hindi maiwasan ni Aida ang manlumo. Tila ba nakayhana ng lahat ng importante sa kanya. Ngunit dahil isang matalinong tao si Aida, ay hindi niya hayaang mapunta sa wala ang kanyang pinaghirapan. Sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. "Ano? What do you mean ayaw mo na akong maging manager?" Gulat na tanong ni Jasper. "I'm literally your fiancé. Tapos sisisantihin mo ako?" "Well, I received a letter saying na gusto ka raw maging manager ni Hana." Sambit ni Aida. "After all, malaki ng number of followers ni Hana, and besides, sayang naman kung hindi ka magkakaroon ng exposure." "After everything I've done, ipamimigay mo na lang ako sa iba?" May halong pagtatampong tanong ni Jasper. "Honey, niwala nga akong maalalang pagkakataon na ginawa ka para makakuha ko ng project na hindi nga kita maramdaman as a manager. Sa totoo lang." Umiiling na sambit ni Aida. "Ni ako ngayon naghahanap ng opportunity at gigs imbis na ikaw. At the end of the day, mayaman ka na, love. Dapat magbigay opportunity ka sa mga baguhan." Tugon ni Jasper sabay halik sa noo ng dalaga. "What the hell are you thinking, Hana? Bakit ka nagsend ng letter kay Aida na gusto mo akong maging manager?" Panimula ni Jasper nung pumasok siya sa condo ni Hana. "I didn't do that. It must be a great idea." Sambit ni Hana habang tumatango. "She got a point. Mahalata tayo ni Aida, Hana." Buntong hininga ni Jasper. "Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo, pwedeng-pwede mo naman i-cancel yung wedding. Marami na akong pera. I can provide for both of us na." Pagdadahilan ni Hana. "Pero mas mayaman si Aida, Hana. Kailangan ko magpakasal para makakuha ko ng yaman niya. And after a year, tsaka na ako makipaghiwalay." Wika ni Jasper, sabay lagay ng tubig sa isang baso. "Besides, paano kung may makakita sa atin?" "Are you dumb?
Magiging malaya nga tayo lumaboy kapag naging manager kita. Hindi magtataka ang mga tao sa paligid kong bakit tayo magkasama, hindi ba? Sagot ni Hana. Dahan-dahang napatango si Jasper at saka napangiti. I am sorry. I think may times talaga na ina-underestimate kita. Natatawang sambit ni Jasper. Hello. Good morning. Isa pa ako sa mga taong nag-apply bilang maging bagong manager niyo. Napatigil sa pagsusulat si Aida at saka napatingin sa lalaking nasa harapan niya. Hindi niya napigilan ng mamangha sa kagwapuhang taglay nito. Bakit parang mukha ka pang model kaysa sa akin? Seryosong tanong ni Aida. Mabilis na natawa ang lalaki at saka napatingin sa desk ng kaharap na babae. I don't think so po. Wala pa rin lalamang sa kagandahang mayroon kayo. Sagot ng lalaki at saka ngumiti. Umupo ka na riyan at sisimulan na natin ang interview. Dagdag ni Aida at saka ngumiti. Tumango ang lalaki at saka umupo. Tingin mo kaya? Alam na ni Aida na may namamagitan sa atin? Tanong ni Jasper kay Hana habang sinusuklayan ang buhok nito. Tingin ko hindi. At the first place, bakit niya tayo papayagang magsama? Kung alam niya na kung anong meron tayo, malamang sinugod na ako nun. Sagot ni Hana at saka humiga. Huwag kang masyadong mag-alala. Alam naman natin pareha kung gaano tayo kahalaga kay Aida. At alam niya sa sarili niya na hindi natin siya lolokohin. Iyon nga ang problema. Buntong hininga ni Jasper. Pinagkakatiwalaan tayo ng sobra ni Aida. Hindi ka ba nalulungkot sa maring maging reaksyon niya? Well, hindi ako matatakot as long as nandito ka sa tabi ko. Bulong ni Hana. Nagbigay ng isang kinakabang ngiti ang binata at saka niyakap ang dalaga. Pwede pong magtanong? Tanong ng lalaki may makapal na kilay habang sinusundan sa Aida. Bakit po akong napili ninyong maging manager? Dahil sa credentials mo. Maikling sagot ng babae at saka kumuha ng isang folder. Ayaw mo ba? Siyempre po, hindi. I will do my best po to be a better manager, Miss Aida. Tugon ng lalaki at saka ngumiti ng napakalawak. That's good. Maikling sagot ni Aida. At saka tinanggal ang kanyang tali. Hindi napigilan ng lalaki ng mabihani palalo. Sa harap niyang babae nang makita niyang nakalugay ng kulot nitong buhok. Kitang-kita ng babae kung paano manlaki ang mga mata ng lalaki. Dahilan para mapakunot noo siya. May problema ba, Win? Tanong ni Aida. Mabilis na napalunok ang lalaki at saka napailing. Nabigla lang po kasi ako sa ganda niyo kapag nakalugay. Hindi napigilan ni Aida ang mapangiti at mapailing. Well, masasanay ka na. Hindi lang itong unang beses na makikita mo akong nakalugay. Pagyayabang ni Aida at saka nagsimulang maglakad palabas ng kanyang office. Napabuntong hining ang lalaki at saka napangiti bago sundan ng babae. Oh, Win, ang aga mo yata. Bungad ni Aida nung buksan niya ang kanyang gate. Halatang bagong ligo lang ang lalaki dahilan para mapangiti ang babae. Gusto ko po kasing panatilihin yung maaga kong pagpasok. Natatawang wika ng lalaki at saka ngumiti. Pasok ka muna. Pagyaya ng babae sabay turo patungo sa kanyang bahay. Kumain ka na ba? Samantala, sa di kalayuan ay nasa isang sasakyan si Jasper. Pinagmamasdan niya ang dalawa. Dahilan para mapahampas siya sa kanyang manibela. Hindi ako makapaniwalang magkagawa mo akong lokohin. Bulong ni Jasper at saka lumabas ng kanyang sasakyan. Yaya, saluhan mo kami. Masayang wika ni Aida sa kanyang yaya na naglalagay ng pagkain sa mahabang lamesa. Marami ito, hindi namin kayang ubusin. Magandang umaga po. Pagbati ni Win sa mga yaya. Ma'am, narito na po yung listahan ng mga gigs na binuko for this week. Can I see? Tanong ni Aida sabay kuha ng isang folder. Wow, isang linggo ka pa lang sa trabahong ito. Pero you are doing well. Thank you for this. Sir Win, kape po. Pag-aalok ng isa sa mga yaya. Nako, salamat po. Malumanay na wika ni Win at saka nang patingin sa dako ng isa sa mga yaya. Natigil ang kanilang pag-uusap nung biglang mayroong pumasok sa pintuan. Kailan mo balak sabihin sa akin na may lalaki ka?
Bungad nito. Mabilis na natawa si Aida nung sabihin nito ni Jasper. At may gana ka pang mangasar? Oh, come on Jasper. Sinong nagsabi sa'yo na kabit kong lalaking ito? He is my new manager. Hindi mo alam? Good morning po, Mr. Jasper. Bati ni Win sa kanya. Ramdam ni Jasper ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa hiya. Ilang beses ko siyang pinakilala sa'yo, and yet, inakala mo na lalaki ko siya? Natatawang dagdag pa ni Aida. Wala ka bang tiwala sa akin? I don't. Please, don't take it. Please, don't take it like that. Buntong hininga ni Jasper. I am sorry. Since nandito ka na rin naman, why don't you join us? I am excited to let you know about my plans. Masiglang sambit ni Aida. Hindi napigilan ng lalaki ang manlumo. Iniisip niya na may iba na ang kanyang fiancé. Pero siya palang meron ng iba. Ma'am, nandito na po yung itsura ng mga gowns. Nag-send din po ako ng copy sa email nyo. Sambit ni Win at saka naglapag ng isang folder. Patuloy sa pagbubura ng makeup ang babae at saka napangiti. Thank you, Win. Sagot ng babae at saka pinagmasta ng may itsura ng gown sa isang folder. Nanatiling nakatayo si Win habang tinitigan ng babae ang bawat page. Ayaw sanang sabihin ni Win ang mga ideyang ito, ngunit napilitan na lamang siyang sabihin ang nasa loob ng kanyang isipan. Ma'am, I am sorry po, pero gusto ko lang itakil ang topic na ito. Dahil kahit ilang buwan pa lang po akong manager nyo, kailangan niyo pong marinig ang mga salitang ito. Panimula ni Win. Napatigil sa paglilipat ng pages si Aida at saka tumingin sa kanyang manager. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Aida. Anong concern mo? Nakita ko pong may iba ng soon-to-be husband niyo. Sambit ni Win. Nakita ko po siyang nakikipaghalikan sa kaibigan niyong si Hana. Wala pa ako sa posisyon para sabihin ito. Pero ayokong makitang excited at masaya po kayo pero niloloko na po pala kayo ng fiancé niyo. Mabilis na natawa si Aida at saka tinitigan si Win. Alam ko, nabiglang lalaki sa ibinahagi ng babae. Alam niyo pong niloloko na kayo? Halata naman. Hindi na rin nakakagulat. Pahabol ni Aida at saka nagsimulang maglakad patungo sa kanyang mini fridge. Ano pong balak niyong gawin? Tanong ni Win. Huwag kang mag-alala, Win. May balak akong gawin at sisiguraduhin kong hindi sila magtatagumpay. Nakangising sambit ni Aida. I'm sorry, ma'am. I am sure masakit para sa iyo ang lahat ng iyon. Paghingi ng tawad ng binata. Bakit ikaw humihingi ng tawad para sa kanila? Sambit ni Aida. Thank you by the way. Wala pa akong naging staff na nagsabi sa akin mismo about this matter. I guess, sinasabihan sila ni Jasper. O pwedeng ayaw lang din lang makialam dahil mukhang masaya ako. Gusto niyo po bang kumain? Libre ko po kayo ng lunch. Pag-aalok ni Win. Kahit sa ganitong paraan lang po, gusto kong mapasaya kayo. Tinitigan ni Aida ang lalaki at kitang-kita niyang pag-aalala sa mukha nito. Salamat, Win. Nakangising sambit ng babae. Jasper, huwag ka na kayang magpakasal. Tanong ni Hana sa lalaking kasalukuyang nagda-drive. Papunta sila sa isang photoshoot at kitang-kita sa mukha ni Jasper na naiirita na ito. Sayang ang pera, Hana. Mayaman si Aida at bukod pa roon, maraming pa siyang mamanahin sa business. Sayang naman kung hindi ko makukuha ang mga iyon. Sagot ni Jasper. Mukhang pera ka talaga, no? Sarkastikong tanong ni Hana. Sino bang hindi? Tanong ni Jasper at saka itinigil ang sasakyan sa malapit na parking lot. Tara na, baka muli pa tayo sa shooting. Marami na akong endorsements. Hindi pa ba sapat iyon? Natigilan si Jasper nung sabihin ito ng babae. Sabihin mo nga, sigurado ka bang para lang talaga sa pera? Umahal mo pa si Aida. Hindi agad nakasagot ang lalaki, dahilan para maluha si Hana. Malilate na tayo. Bulong ng lalaki at saka umalis ng kotse. Agad na lumabas ng sasakyan ang babae at saka hinabol ang lalaki. Bakit hindi ka makasagot, Jasper? Tanong ni Hana habang hinahabol ang lalaki.
Mahal mo pa rin yung babaeng iyon, no? Hana, bakit bang hilig mong gawing big deal ang mga bagay-bagay? Sigaw ni Jasper at saka nagpatuloy sa paglalakad. Natural lang naman na may pagtingin pa rin ako sa kanya. Paano naman ako, Jasper? Paano naman ako? Sigaw pabalik ni Hana. Nung makakita ng grupo ng mga tao si Jasper, agad itong napatingin sa dalaga at saka napabuntong hininga. May mga tao malapit sa atin. Huwag kang maingay. Sambit ni Jasper at saka nagpatuloy sa paglalakad. Bilisan mo. Naghihintay na yung photographer. Aminin man ni Hana o hindi, ay alam niyang mali ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ngunit kung para kay Jasper, ay handa siyang suungin ng kahit na ano, kahit magmukha pa siyang katawa-tawa sa lahat ng tao. Hello, Miss Hana. So, meron lang kaming konting questions for you. Ready ka na ba? Sambit ng isang babae at saka ngumiti. Agad na napangiti si Hana at saka tumango. So, for our first question, paano nag-iba ang pamumuhay mo simula nung mag-trending ka sa social media? Napabuntong hininga si Hana at saka napatingin sa gilid. Super saya ko po talaga nung mag-trending ako sa social media. As in, inulan ako ng magagandang feedback in different platforms. Nagkaroon ako ng maraming gigs and photoshoots. Very thankful po ako sa mga tao, especially sa aking supportive partner. Sa ngayon, hindi ko po muna siya ipapakilala since nahiya pa po siya. Agad na naglakihan ng mga mata ng staff at saka napatingin sa isa't isa. That's really sweet. Sambit ng host. Sasabihin na sana ng host ang kanyang pangalawang tanong. Ngunit biglang lumitaw sa likuran ng reporter ang isang babae. Ito ang dahilan kung bakit agad na kumaway ang dalaga. Nung mapatingin sa dako kung saan kumaway si Hana, ay nalaki ang kanyang mga mata. Nung makita ang isang babaeng mas mukhang bata pa kaysa kay Hana, agad na tinapat ng kameraman ang hawak niyang kamera sa babaeng kinakawayan ni Hana. Wow, kapatid mo ba iyon, Hana? Napakaganda rin niya. Sambit ng reporter. Nasa jeans niya talaga ang kagandahang meron kayo. That's my friend po. Sambit ni Hana tsaka pinagbuhol ang kanyang dalawang kamay. She is actually my best friend. Oh, I see. Kaya pala maganda rin. Tumatangong sambit ng reporter. Going back to our second question. Nung matapos at mapublish ang video, ay agad nagtungo ang dalaga sa comment section. Doon niya nakita kung gaano karaming tao ang nagkagusto kay Aida. Kahit ilang segundo lang natapat sa kanyang kamera. Ngunit agad na naglaho ang kanyang galit nung makitang may nagtatanggol sa kanya sa comment section. Ma'am Aida, napakaraming nagbibigay ng positive comments patungkol sa iyo sa interview kay Hana. Sambit ni Win habang nagsuscroll sa kanyang cellphone. Nakakatuwa at marami na pong nakakakilala sa iyo, ma'am. Nagpakita lamang isang malungkot na ngiti ang babae tsaka ipinagpatuloy ang pagme-makeup. But it doesn't change the fact na hindi pa rin ako ang pipiliin niya. She deserves better, ma'am. Bulong ni Win. Someone who would treat you right. I deserve myself then? Natatawang wika ni Aida. Naisa nang sabihin ni Win ang kanyang nasa isipan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras upang ilantad ang kanyang nararamdaman. Darating po ang taong iyon, ma'am. Kaya ngayon, dapat kumawala na po kayo. Umalis na po kayo. Buntong hininga ni Win. Huwag na po kayong magpakasal. Sino bang nagsabing magpapakasal ako? Nakangising sambit ni Aida. Mabilis na nagsalubong ang makilay ni Win sa winika ni Aida. Jasper, please. Huwag ka nang tumuli sa kasal. Pagmamakaawa ni Hana kay Jasper. Nagmamakaawa ko sa iyo, please. We can run away naman and live far from here. I already told you na kailangan ko siyang pakasalan. Sambit ni Jasper. She can wait naman, hindi ba? Paano kung tuluyan kang ma-inlove ulit sa kanya? Naluluhang tanong ni Hana. Paano kung bumalik lahat ng feelings mo once na tumira na kayo sa isang bahay? Hinawakan ni Jasper ang pisngi ng babae at saka ngumiti. Do you trust me?
Tanong ni Jasper. Dahan-dahang tumango ang dalaga at saka ngumiti. Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala. I am yours, Hana. Hinalikan ni Jasper ang noo ng dalaga at saka ang labi nito. Hindi naiwasan ni Win ang mandiring noong makitang umiiyak si Jasper habang pinagmamasdan ang paglalakad ng kanyang bride. Sa isip niya, ay napakagaling nitong magpanggap na para bang patay na patay siya sa babae. Kahit hindi naman talaga. Noong makarating na si Aida sa kinaroroonan ng kanyang fiancé, ay hindi maipaliwanag ng babae ang inis at lungkot na kanyang nadarama dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Kung titigan siya nito, ay para bang siya lang ang taong nakikita niya. Kung titigan siya nito, ay para bang siya lang ang nag-iisang tao na nagpatibok sa kanyang puso ng ganito. Ito ang dahilan kung bakit madalas niyang iwasan ang matingin nito. Pansin ng ina ni Jasper ang kinikilos ng babae, kaya agad siyang naghinala na marahil ay may mali. Nagsimula at natapos ang kasal na masaya at nagdidiwang ang lahat ng tao. Nung magtungo na sila sa kanilang sasakyan, ay agad na naglaho ang ngiti ng babae. Love, may problema ba? Tanong ni Jasper sa babaeng nakatingin sa bintana ng kotse. May masakit ba sa'yo? Wala naman. Sambit ni Aida at saka ngumiti. Nagugutom lang ako. Huwag kang mag-alala. May niluto na akong pagkain sa bahay natin. Sambit ni Jasper at saka hinalikan ng apsiki ng babae. Tumango na lamang si Aida at saka ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka nagkunwaring tulog. Nabigla ang lalaki sa ginawa ng babae. Pero gayon pa man, ay masaya niyang inilagay ang kanyang braso sa balikat nito. Love, kukunin ko lang yung bag ko sa taas ah. Wait. Sambit ni Aida sa kanyang asawa bago magtatakbo patungo sa kanilang bagong bahay. Kakatapos lang nila kumain, maligo at magprepara pa sa kanilang reception. Habang nakatayo sa labas ng kanilang kotse, ay biglang tumunog ang cellphone ni Jasper. Nung tingnan niya kung sinong nag-iwan ng mensahe, ay nalaki ang kanyang mga mata. From Hana. May surprise ako sa inyo mamaya. Paniguradong magugustuhan mo ito. Pagbasa ni Jasper sa mensahe, hindi malaman ni Jasper kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay may plano si Hana na hindi niya ikakatuwa. Tara na, yaya ni Aida nung makuha niya na ang kanyang bag. May hinihintay ka pa ba? Mabilis na umiling ang lalaki at saka pumasok na ng sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan, ay ramdam ni Aida na may mali. Pakiramdam niya ay may mali sa lalaki. Pero gayon pa man, hindi niya na ito kinumpronta. Aida, dito ka lang ah. May hanapin lang ako. Paalam ni Jasper at saka nagsimulang maglakad palayo. Pinagmasdan lamang ni Aida ang lalaki habang naglalakad dito palayo na para bang na isang taong hinahanap. Hey, congrats. Nantalang pagtitig ni Aida sa kanyang asawa nung may lalaking humarang. You're finally married. Binigyan lamang ni Aida ang lalaki ng isang matamis na ngiti at saka napailing. I don't know if masaya ka para sa akin or hindi eh. Pero salamat. Sagot ni Aida at saka tumingin sa kulay itim ng mga mata ng lalaki. I am looking forward sa kasal mo in the future. Binigyan lamang niyang isang malungkot na ngiti ang babae at saka uminom sa hawak niyang baso. Sa isip niya, ay papaano siya ikakasal kung ang babaeng nais niyang makasama sa harap ng altar ay kasal na. Ang lalim ng iniisip mo dyan, kumain ka ng maraming pagkain doon ho. Diba paborito mo yung afritada? Pagyaya ni Aida. Tumango lamang si Win at saka bumuntong hininga. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Aida kay Jasper na kasalukuyang nakahawak sa kanyang ulo. Kasal natin ngayon pero parang problemado ka. Nagpakita ng matamis na ngiti si Jasper at saka napatingin sa dako ng babae naglalakad patungo sa may stage. Nagbigay lamang siya ng matamis na ngiti sa kanyang asawa at saka itino ng atensyon sa babaeng nakatayo sa stage. Inayos nitong hawak niyang mic at saka napabuntong hininga. I'm Hana and I'm pretty sure nakilala ko ng karamihan sa inyo dahil lagi akong isinasama ni Aida sa mga gatherings. Seryosong panimula ng babae na naka-black na dress. Bukod pa roon,
Isa akong kilalang model ng mga sikat na magazines at brands. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit pamilyar ang mukha ko sa inyo. Nung aakma sanang tatayo si Jasper, ay agad na hinawakan ni Aida ang kanyang asawa at saka napataas kilay. Saan ka pupunta? Tanong ni Aida. Pinunasan ni Jasper ang kanyang pawis at saka napangiti. I just need to. Pero ayoko nang patagalin pang speech kong ito. Dagdag ni Hana. Aida, may relasyon kami ni Jasper. Nanlaki ang mga mata ng taong nasa paligid dahilan para agad na mapatayo si Jasper. Hindi niya mawari kung anong dapat niyang sabihin dahilan para mapatingin siya sa mga taong nakanganga. 6 na buwan na siyang nag-cheat sa'yo. Sigaw ni Hana. Agad na nagbulungan ng mga tao sa paligid dahilan para mabilis na mapatingin si Jasper sa kanyang bride. Laking gulat ng mga tao sa naging sagot ni Aida. Tumawa ito ng pagkalakas-lakas kaya natahimik ang mga tao. Ano akala niyo sa akin? Tanga? Tumatawang tanong ni Aida. I know, matagal na. Nabitawan ni Hana ang hawak niyang mikropono sa gulat. Kaya gumawa ito ng masakit sa tenga na huni. Sa dinami-dami talaga ng okasyon na maaari mong sirain. Dito pa talaga sa reception? Natatawang tanong ni Aida. Huwag kang mag-alala. Sayang sa iyo na iyang si Jasper. Nagsimulang maglakad palayo si Aida dahilan para magkatinginan ng mga tao sa isa't isa. Jasper, what the hell is this? Tanong ni Marga, ang nakababatang kapatid ni Jasper. Totoo bang sinasabi ng babaeng iyan? Naluluhang tumango si Jasper at saka tumakbo upang habulin si Aida. Oh my God, ang sakit na ng ulo ko. Reklamo ng ina ni Jasper at saka napahawak sa kanyang ulo. Kailangan ko ng tubig. Mom, calm down, okay? Bulong ni Marga at saka tumingin sa kanyang ama na kasalukuyang nakahawak sa kanyang bewang. Pa, help me here. Si Mama. Nung makalayo si Aida, ay hindi niya na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Isinandal niya ang kanyang ulo sa isang dingding at saka nagpatuloy sa pag-iyak. Kahit anong pagkukunwari niyang matapang siya, ay hindi niya maitatanggi na mahina pa rin siya pagdating sa lalaking minahal niya ng buong buo. Aida. Nung makarinig ng isang pamilyar na boses si Aida, ay agad niyang pinunasan ang kanyang mga mata at saka mabilis na naglakad palayo. Aida. Sigaw muli ni Jasper. Nung lumingon si Aida, ay wala na siyang ibang nakita. Kung hindi si Jasper, na umiiyak. Mabilis siyang niyakap nito dahilan para agad siyang itulak ni Aida palayo. Simula ngayon, wala na akong kilalang katulad mo. Naiyak na bulong ni Aida at saka nagtatakbo palayo. Nabigla si Aida nung maramdaman niyang may humawak ng kanyang balikat. Noong siya'y lumingon, ay nakita niya si Win na nagpatong ng jacket sa kanyang balikat. Bakit ka nandito? Tanong ni Aida. Paano mo ako nahanap? Hinalugog ko yung mga lugar malapit sa venue ng reception. Natakot ako. Sagot ni Win. Natakot ako na baka may mangyari ng masama sa iyo. Mabilis na natawa si Aida at napailing. I just need some time to be alone. Huwag kang mag-alala. Pegang pinirmahan namin sa simbahan. So basically, hindi kami kasal. Ano? Gulat na tanong ni Win. Ibig sabihin, plinano mong lahat ng iyon? Gano'n na nga. Buntong hininga ni Aida. Tinas ko lang kung anong gagawin nila. At tignan mo, sila na mismo umamin. Malamig na ma'am, ihatid na kita sa bahay niyo. Sambit ni Win at saka tumayo. Magpahinga na ho kayo. Salamat, Win. Tugon ni Aida at saka nagsimulang maglakad patungo sa parking lot. Ano? Nabawasan na ako ng 100,000 followers in just a few hours? Sigaw ni Hana. Babe, anong gagawin ko? Na-cancel na rin yung mga upcoming projects ko. Ikaw rin kasi. Bakit hindi mo muna ako sinabihan bago ka magsabi sa gitna? Hindi ba ang sabi ko ay maghintay muna tayo ng 1 taon? Sigaw pabalik ni Jasper. At this point, magde-deactivate ko muna ng account. No, I can't.
Kailangan kong i-promote yung mga photos ko. Umiiyak na sambit ni Hana. Hindi ako pwedeng magtiyak. Let's face the consequences. Kukunin ko ang portion ko at magpapakalayo-layo tayo until makalimutan ng mga taong ginawa natin. Buntong hininga ni Jasper. Pupunta na ako kay Ida ngayon to settle it. Tingin mo, ibibigay sa iyo ni Ida yung portion mo? Tanong ni Hana. Mabait na tao si Ida at alam natin pareho na napakalaki ng puso niya. Kahit ilang beses mo siyang saktan, handa pa rin siyang ibigay yung mga bagay na akala mong hindi niya kayang ibigay. Tugon ni Jasper. Muna na ako hanggat maaga pa. You better be joking. Tumatawang sambit ni Jasper habang umiiling. Kailangan kong makausap ang amo mo. Ngayon na. Nasa meeting pa po siya. Sagot ni Win. Bumalik na lang po kayo bukas. Ititigil niyang meeting niya para sa akin. Kaya tawagan mo na siya. Ngayon na. Hindi napigilan ni Win ang matawa noong sabihin nito ng lalaki. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ng lalaki. Gusto mong ipasasante kita kay Ida? Pinabantaan mo bang empleyado ko? Tanong ng babaeng kakalabas lang mula sa conference room. Hanggang dito ba naman? Ganyan ang asal mo? I need to talk to you about our marriage. Buntong hininga ng lalaki. We need to settle it. What do you mean marriage? Hindi naman tayo kinasala. Natatawang tanong ng babae. I don't remember marrying someone. Kung ang tinutukoy mo ay ang nangyari kahapon, I would like to clarify na peke ang kasal na iyon. Pati ang pinirmahan nating papers. Ano? Sigaw ni Jasper. Akala mo ba sa parang iyan, pabalik ako sa'yo? Lalo mo akong tinutulak palayo. Sino bang nagsabing gusto kitang makuha ulit? Kahit lumuha ako ng dugo, hinding-hindi na ako babalik sa tulad mo. Pagdidian ni Ida, at saka nagsimulang maglakad palayo. Hindi napigilan ni Jasper ang mapanganga. Hindi niya inakalang kayang sabihin ng babae ang mga salitang ito. Aalis na po ba kayo? O ipapakaladkad ko kayo sa security? Pagbabanta ni Win, sinamaan na lamang ni Jasper ng tingin ang lalaki at saka nagsimulang maglakad palayo. That bitch. Matapos ng lahat, itong igaganti niya? Sigaw ni Hana at saka kinuha ang kanyang bag. Gusto talaga niyang gumamit ako ng... Hayaan mo na si Ida, Hana. Bulong ni Jasper. After all, tayo naman talagang mali. Hayaan na natin ang karma nang bumawi sa kanya. Hindi lang tayo niloko niya, pati ang mga pamilya niyo. Sagot ni Hana. Tayo rin naman, nagloko, Hana. Huwag tayong magbulag-bulagan. Sambit ni Jasper at saka isinandal ang kanyang ulo sa sofa. Anong ulam? Jasper, wala na sa akin yung mga upcoming projects ko. Pati yung mga fans ko. Nagsialisa na. At this point, ano na lang matitira sa akin? Ikaw na lang. Umiiyak na sambit ni Hana. Ano nang magiging source of income natin kapag nagkataon? Hana, can you please calm down first? Nagugutom yung tao. Reklamo ni Jasper. Dapat pala talaga hindi na lang ako nag-cheat. Maayos pa siguro ang buhay ko ngayon. So nagsisisi ka? Tanong ni Hana. Nagsisisi ka na sumama ka sa akin? Ano pa bang magagawa ko? Wala na, hindi ba? Hindi na babalik sa akin sa Ida. Hindi niiwasan ni Hanang manlumo ng mga oras na iyon. Ngayon, kailangan nating ayusin ang buhay natin dahil choice natin ito. Nung magtungo sa banyong lalaki, ay hindi naiwasan ni Hanang mapahilamos. Anong celebration? Tanong ng kagigising lang na si Ida. Bakit napakaraming pagkain? Inilagay ni Win ang isang bowl ng afritada sa lamesa at saka napangiti. Napunta na sa iyo ang lahat halos ng projects ni Hana. Bukod pa roon, nung chineko ang social media account mo, nagkaroon ka ng almost 500,000 followers in just 2 days. Nanlaki ang mga mata ni Ida at saka napahawak sa kanyang bibig. May shooting ka na starting bukas. Humingi na sila ng sorry dahil sobrang rush. Pero alam nilang magaling kang magmodelo. Kaya sa iyo nila ipinagkatiwala yung brand nila. Nakangising wika ni Win.
Mabilis na nagtatalon sa saya si Aida at saka niyakap ng mahigpit ang binata. Nabigla si Win sa ginawa ni Aida. Pero gayon pa man, ay aminado siyang kinilig siya nung mga oras na iyon. Kaya palag daming pagkain. Sambit ni Aida at saka humiwalay sa pagkakayakap. Dapat nagpa-deliver na lang tayo. Kawawa naman si Nayaya, pinagluto mo pa. Si Sir Win po ang nagluto ng lahat ng ito, ma'am. Sambit ng isa sa mga kasambahay. Maaga po siyang pumunta rito. Noong magkatinginan ang dalawa, ay hindi naiwasan ni Aida ang mapangiti. Ma'am, may naghanap po sa inyo. Natigil ang kanilang pag-uusap nung biglang pumasok ang isa sa mga kasambahay ni Aida. Sino? Nagtatakang tanong ni Aida at saka napatingin sa may gate. Bakit ka pa nagpakasal sa kanya? Umiyak na tanong ng ina ni Jasper. Kung peke lang pala ang lahat. Niloko ako ng anak niyo. Ginawa ko iyon para sa sarili ko. Seryosong tugon ni Aida. Pagsabihan niyo ho yung anak niyo, huwag ako. Para na rin kitang anak, Aida. Hindi ko akalaing maghagawa mo ang lahat ng ito sa amin. Inikot ni Aida ang kanyang mga mata at saka napabuntong hininga. Bakit po parang kasalanan ko pa na naloko ko ng anak niyo? Pagdidiin ni Aida. Sa kanya po kayo magalit dahil hindi ko naman gagawin ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya. Sorry, Ate Aida. Bulong ni Marga. Alam kong minahal mo si Kuya at pinagkatiwalaan mo si Ate Hana, pero ako na mismo magsasorry para sa kanila. Hindi ko may kasalanan, Marga. Huwag kang magsorry, okay? Sambit ni Aida at saka nabapuntong hininga. Still, thank you. Hindi lang makapaniwala si Mama na nagawa mo kaming lokohin. Umiiling na wika ni Marga. Pero alam kong may dahilan kung bakit mo nagawa sa amin ang mga bagay na iyon. Salamat ni intindihan mo ako, Marga. Bulong ni Aida at saka hinawakan ang palad na kaharap ng dalaga. Ingatan mo ang puso mo. Tumango si Marga at saka napatingin sa kanyang ina na kanina pa umiiyak. Sa huling beses, ay umakap ng mahigpit ang ina ni Jasper kay Aida. And cut. Thank you, everyone. Mabilis na napabuntong hininga si Aida at saka nagtungo sa tent kung saan naroon si Win. Nung sumilip siya, nakita niyang mahimbing na natutulog ang lalaki sa isang maliit na upuan. Hinubad niya ang kanyang jacket at saka ipinatong sa balikat ng lalaki. Biglang nagising ang lalaki at ang unang niyang nakita ay si Aida, dahilan para agad siyang tumayo. Matulog ka lang. Wala naman akong ipapagawa sa'yo. Sambit ni Aida. Nilagyan lang kita ng jacket kasi baka nilalamig ka. Ramdam ni Win ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, kaya mabilis siyang umiwas ng tingin sa babae. Tapos na po ba yung shooting niyo? Pag-iiba ni Win ang usapan. Papahatid na po ba kayo pauwi? Hindi pa naman. Sagot ng babae. Dito muna ako. Matulog ka muna dyan. Gisingin niyo lang po ako kapag tapos na yung shooting niyo. Sambit ng lalaki bago pumikit. Kung minsan, ay hindi malaman ni Aida kung bakit parang naging personal assistant niyang manager niyang si Win. Pansin niyang may limitong pagtingin sa kanya. Ngunit pilit niya itong isinasantabi dahil ayaw niyang masirang pagkakaibigang meron sila. Aminado siyang hindi pa siya handang pumasok muli sa isang relasyon. Kaya hiling niya na sanay maghintay ang binata. Atin tayo ng Fashion Week next week. Sumama ka sa akin pumili ng magiging damit natin. Sambit ni Aida sabay kuha ng kanyang wallet. Natin? Pagkaklaro ni Win. Hindi ko na ho kailangan. Meron na po akong talks. Ako nang bahala sa bayarin kung iyon ang inaalala mo. Sambit ni Aida at saka pumasok sa sasakyan. Pumasok na rin ang lalaki at saka naglabas ng isang card. Ako na pong bahala. Sambit ni Win sabay pakita ng kanyang card. Alam mo, minsan napapaisip ako kung bakit pinili mo maging manager ko kaysa mag-manage ng business. Mayaman ka naman, gwapo, mabait, matalino. Panimula ni Aida. Napangising lalaki at saka nagwika. Tingin niyo po, pogi ako? Asa dinami-dami ng sinabi ko iyon talagang naalala mo? Tumatawang sambit ni Aida. Well, oo, pogi ka. At saka marami ring nagsasabing
Mag-model ka dahil ang gwapo mo. Tingin niyo po ba okay kung mag-model ako? Tanong ni Win habang nagmamaneho. Mawawalan ako ng manager kung ganon. Sagot ni Aida. Pwede naman po akong mag-multitask. Tumataong tugon ni Win. Pero paniguradong maraming magkakagusto sa'yo. Tugon ni Aida. At kapag nangyari iyon, malulungkot ako. Hindi malaman ni Aida kung bakit kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig ang mga bagay na iyon. Bakit ka naman malulungkot? Natatawang tanong ni Win. Hindi naman ako alis sa trabahong ito. I enjoy working with you. Mabuti naman. Bulong ni Aida. Hindi makapaniwala si Aida nung makita niyang hitsura ng kanyang manager. Napakaklase ng forma nito. At ang buhok nito ay mukhang basa dahil sa gel. She look, sambit ni Aida. Great. She look really great. Talaga? Medyo uncomfy nga lang ako dahil masyadong maluwag itong pantaas ko. Sagot ni Win. Ang ganda mo sa red dress na iyan. Alam na alam mo talaga kung anong bagay sa iyo. Hinawakan na ni Win ang braso ng dalaga at saka nagsimulang maglakad patungo sa kanilang sasakyan. Noong makarating na sila sa banyo, ay agad na inalalay ni Win si Aida sa paglalakad. Maya-maya ay nakakita sila ng ilang mga kilalang modelo sa kanilang industriya. Hi Aida, it is great to see you. Bati ng isang babaeng may bangs at saka bumeso. It's been a while. Last year pa yung huling kita natin. Si Jasper pang kasama mo noon. Is this your new boyfriend? Hindi po. Manager niya po ako. Mabilis na sumagot si Win dahil pansin niyang hindi na komportable si Aida. We have to go na po. It's nice meeting you. Paalam ni Win at saka nagsimulang maglakad paalis kasama si Aida. Pansin nilang pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid. Dahilan para maramdaman ni Aida na nasa kanilang atensyon ng mga taong nadadaanan nila. I think they like you and your face. Bulong ni Aida. Maraming napapasakan look habang dumadaan tayo. Well, I think sa iyo sila nakatingin. Sambit ni Win at saka hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ng babae. Sino bang hindi mapapatingin sa tulad mo? Uy, si Ate Aida. Pagtawag ng isang babae mula sa di kalayuan. Noong mapalingon ang dalawa, ay agad silang napangiti nung makita ang isang pamilyar na babae. Grabe, you guys are both so beautiful. Naiyak ng sambit ni Marga. Ate Aida, namiss kita. Ang tagal din nating hindi nagkita. Agad na nagyakapan ng dalawa at nagkamustahan. Kamusta naman si tita? Maayos naman ba siya? Panimula ni Aida. Well, hindi. Ayaw niya sana akong maging isang model, pero nagpumilit ako. Matapos kasi noong mangyari sa inyo ni Kuya, hindi na namin siya nakausap. May halong lungkot na sambit ni Marga. Nung mapansin niyang nagbago ang hitsura ng babae, ay napagdesisyon na ni Marga na ibahin ang usapan. Kamusta ka naman ate? Tuwing nag-scroll ako, puro mukha mo yung nakikita ko. Napakarami mo na ring billboards. Congrats ate. Nako, hindi ko naman magagawang lahat ng iyon kung hindi ako sinusuporta ng manager kong ito. Sambit ni Aida sabay turo sa kanyang kasamang lalaki. Gusto mo ba siyang manager? Magaling ito. Grabe. Ipinamimigay mo na ako? Pagbibiro ni Win. Nakakatampo naman. Mukhang ayaw naman po ng lalaking ito na maging manager ko eh. Sambit ni Marga at saka natawa. Pero thank you po sa pag-alok. I am sorry at sinama pa kita sa malapit na bar. Tumataong sambit ni Aida na hindi na diretsong makalakad. I know na hindi ka sanay makipag-usap gaano sa mga tao. Okay lang ma'am. I enjoy drinking with your friends din naman. Tugon ni Win at saka inalalayan ang babae patungo sa kanyang kwarto. Nung buksan ni Win ang pinto ng kwarto ni Aida, ay dahan-dahan niyang inihiga ang babae sa kama nito. Nung aalis na sana si Win, ay mabilis na hinila ni Aida ang lalaki papalapit sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit aksidenteng nahalikan ni Win sa Aida. Mabilis siyang bumangon at humingi ng tawad sa babae. I'm sorry ma'am. Hindi ko po sinasadya. Paghingi ng tawad ni Win. I am really sorry po. Bagamat alam ni Aida sa sarili na may tama na siya, ay nakapag-isip pa rin siya ng mabuti. I know,
It is an accident. At kasalanan ko dahil hinila kita. Sambit ni Aida habang nakapikit. Don't think about it too much. It is just a kiss. Also, natapos mo na ba? Matagal na ako may gusto sa'yo, Aida. Agad na napumulat si Aida nung sabihin ni Win ang mga salitang ito. Sorry kung ngayon ko lang sinabi. Win, buntong hininga ni Aida. Hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Alam ko, Aida, hindi naman ako naghangad na mahalin mo rin ako pabalik. Sambit ni Win at saka tumango. Ang importante lang sa akin, siyang malabas ko yung bagay na matagal nang gumugulo sa isipan ko. Salamat, Win. Salamat at naging tapat ka sa akin. Sambit ni Aida. Naisin mo niyang sabihin na may gusto rin siya rito, ay tila ba hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Matapos ang araw na iyon, ay pansin ni Aida ang pag-iba ng pakikitungo ni Win. I-schedule ko na po yung shooting you with Mr. Tanaka next week. May practice po kayo ng pagrampa. At may meeting po kayo with Miss Cruz. Sambit ni Win. At saka inilapat ang isang page. And iyon lang po yung schedule nyo for next week. I see. Do you want to grab some lunch? Tanong ni Aida. Ako nang bahala. I'm sorry. May kasabay na po akong kakain ngayon. Next time na lang po. Sambit ni Win at saka inilapag ang folder sa isang desk. Mauna na po ako. Naiyong nakatayo malapit sa desk si Aida. Hindi lamang ito unang beses na nangyari. Ang kaganapang ito. Nasundan pa ito ng nasundan. At pansin niyang unti-unti nang lumalayo ang lalaki sa kanya. Win, are you free next week? Tanong ni Aida sa lalaking kasalukuyang naglalaptop. Let's go out? I am not free po the whole week. Next week. Seryosong tugon ni Win habang nakatingin pa rin sa laptop. Pasensya na po. How about next week? Tanong muli ni Aida at saka napatingin sa kalendaryo ng lalaki. Are you free? I don't think so. Sambit ni Win at saka napabuntong hininga. Marami po akong kailangang tapusin na papers. So baka it might take a while. At saka mag-umpisa na rin po ako sa pagtitake ng karate lessons. Oh, I see. Bulong ni Aida at saka dahan-dahang tumango. Habang naglalakad galing sa isang bakery, ay nakakita siya ng isang lalaki na bibisikleta. Nung makita kung sino ito, ay agad siyang kumaway. Ngunit napanggap ito na parang hindi siya kilala nito. Ilang buwan din naging ganun ang setup nilang dalawa. Kaya isang araw, ay hindi na nakapagpigil pa si Aida. Win, sigaw ni Aida sa lalaking kakalabas lang ng malaki nilang building. Win. Nung lumingon si Win ay agad niyang nilakihan ang kanyang mga mata. Let's eat some ramen. Sambit ni Aida at saka nagbandali sa paglalakad. Libre ko. I need to finish a lot of things, ma'am. Tugon ni Win. I am not yet ready to. Ano bang problema, Win? Buntong hininga ni Aida. Bakit hindi mo na ako pinapansin? What do you mean, Miss Aida? Natatawang tanong ni Win. Nasa isip mo lang yan. Stop fooling me, Win. Simula nung araw na nag-confess ka sa akin, hindi mo na ako pinapansin. Naluluhang sambit ni Aida. Akala ko ba okay lang sa'yo na hindi ko maibalik ang pagtingin mo? Yun din ang akala ko, Miss Aida. Napalunok si Win sa pagkakataong ito. Pero hindi ko pala kaya. Hindi pala ako okay sa ganong setup. Pinunasan ni Win ang tumutulong luha mula sa kanyang mga mata at saka bumuntong hininga. Maawa naman po kayo sa akin. Ito lang yung nakikita kong paraan para hindi maging ganong kasakit. Mahal kita, ma'am. Pero sana huwag mo naman akong paasahin na may pag-asang maging tayo kung wala naman talaga. Ito ang mga huling salitang iwinika ni Win bago maglakad palayo. Naiwang nakatayo si Aida habang pinagmamasdan ang lalaki maglakad patungo sa parking lot. Nais niya itong habulin. Ngunit ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Kahit aminin niya man na may pagtangi siya rito, ay baka isipin lang ng binata na niloloko niya ito. Inakala ni Win na habulin siya ng babae, kaya binagalan niyang paglalakad. Ngunit nung makarating siya sa kanyang sasakyan, ay wala siyang narinig na kahit anong yapak papalapit sa kanya. Nung mga oras na iyon, desidido na siyang kalimutan ng babaeng ito. Handa na sana siyang mag-resign bilang manager ni Aida, ngunit kaninong kape ito? Tanong ni Win na kakarating lang.
Napatingin ng ilan niyang mga katrabaho at saka itinaas ang kanilang mga balikat. Maya-maya ay dumating ang kanyang katabi sa desk at sinabi ito na, "Galing kay Ma'am Aida iyan. Sabi niya maghanap raw siya ng bagong manager. Mukhang masaya naman siya. Huwag kang mag-alala." Lumapit din ito at saka bumulong. "Maraming binigay na bonus si Ma'am. Check mo na lang dyan sa may cabinet." Nung buksan ni Win ang cabinet, ay nakita niyang isang envelope na may mukhang puno ng pera. Nakakita rin siya ng isang kulay puting papel. Nung tingnan niya kung anong nilalaman nito, ay hindi niya napigilan ang manlumo. "Thank you for everything, Win. Perhaps, mas okay na siguro kung hindi na tayo magkita. Good luck." Mabilis na inilagay ni Win ang papel sa kanyang bulsa at saka tumingin sa babaeng kasama niya sa isang table. "Kakaalis lang ba niya?" tanong ni Win. "O kanina pa?" "Kakaalis lang. Sa pagkakaalam ko, dediretso na siya sa isang office. Yung sa may Avocado Street." Mabilis na nagtatakbo paalis si Win. Hindi niya malaman kung bakit. Ngunit kusa na lamang gumalaw ang kanyang katawan. Nung makita niyang isang pamilyar na babae na pasakay na sa isang kotse, agad siyang nagsisigaw. "Aida! Aida!" Sigaw ni Win habang tumatakbo patungo sa babae. Kitang-kita sa itsura ng babaeng na nagulat ito. Kaya nanigas na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na niyakap ng lalaki ang babae. Kinakinggan lamang nilang pagtibok ng kanilang puso ng ilang segundo. Nung humiwalay si Win, ay agad niyang hinawakan ng magkabilang pisngi ng babaeng kaharap. "Huwag ka nang umalis, please," wika ni Win. Mabilis na natawa si Aida at saka muling niyakap ang lalaki. "Kung aalis ka, dahil sa akin. Sorry, pero pwede bang huwag ka nang umalis?" "Sige, sabi mo eh. Ikaw lang naman yung hinihintay ko." Sambit ni Aida at saka humiwalay sa pagkakayakap. "Kailangan ko lang asikasuhin yung mga papers ng bago nating talents. So, didiretso pa rin ako doon." Maghintay ako," sambit ni Win. "Bakit ka pa maghintay? Sumama ka na." Yaya ni Aida. "Hindi yan ibig kong sabihin," sambit ni Win at saka napalulok. "I mean, handa akong maghintay para sa'yo." Hindi napigilan ni Aida ang mapangiti muli. Sa pagkakataong ito, ay hindi niya na mapigilan ang saya na nadarama niya. Hinalaki niyang lalaki sa pisngi at saka agad na pumasok ng kotse. Agad na natawa si Win at saka napailing. "May photoshoot ka ba bukas? Hatid kita?" tanong ni Win sabay suot ng kanyang coat. "Anong oras na pala? Dapat hindi mo na ako hinintay." "Okay lang, wala naman akong ginagawa. Nag-schedule lang ako ng mga post para bukas. Alam mo na, para sa pag-promote ng brand." Sambit ni Aida at saka nagpatuloy sa paglalakad. "May dadaanan ka ba?" Wala naman. Kain tayo sa labas?" Alok ni Win at saka binuhat ang isang briefcase. "Libre mo?" tanong ni Aida. "Ako naman manglilibre, lagi na lang ikaw eh." Hinawakan ni Win ang kamay ng babae at saka inilagay ito sa loob ng kanyang braso. "Okay, sabi mo eh." Bulong ni Win kay Aida at saka inalalayan ito pagbaba ng hagdan. Nung makarating na sila sa baba ng building, ay hindi napigilan ni Aida ang mapangiti. Lagi niyang pinapangarap na magkaroon ng kasama sa paglalakad tuwing gabi. Ngayon na mayroon na siyang kasama sa paglalakad, ay hindi niya naiwasan ng maging masaya. Sisintidasan ng sigarilyo si Jasper sa isang dahon nung mapansin niya ang dalawa na naglalakad. Hindi niya napigilan ang mainis nung makita ang dalawa. Dahilan para mapagdesisyonan niya ng umuwi. "Oh, bakit grabe naman ang bukas ng pinto? Balak mo bang gibain yung pinto natin? Baka di mo natatandaan. Naubos na yung pera natin kakasugal mo." Panimula ni Hana noong marinig niyang buksan ng kanyang nobyo ang pinto. "Wala na tayong pera pambili ng bagong pinto." "Sino bang matutuwa sa dinami-dami ng taong pwede mo makita sa daan? Yung ex mo pa." Sagot ni Jasper at saka naglagay ng tubig sa isang baso. "Ano ba itong pitsil na ito? Bakit ang init ng tubig? Di ba sabi ko lagyan mo ito ng yelo?" "Nilagyan ko na yan ng yelo. Baka natunaw lang." Sagot ni Hana. "Sinong ex? Si Aida ba?" "Oo, siya nga." Tugon ni Jasper. "Siguro kung hindi ako nagloko, kaming dalawa pa ang magkasama ngayon." "Nagsisisi ka ba na ako ang pinili mo?" Bulong ni Hana. Ilang segundong lumipas ngunit walang sinagot ang lalaki. Ramdam ni Hana ang pananakit ng kanyang dibdib.
Pinili na lamang niyang ngumiti at tumango. Kahit pagbalik-balik na rin ang mundo, hindi niya maitatanggi na mahal pa rin talaga ni Jasper ang kanyang dating nobya. Matutulog na ako. Pag-iiba ng usapan ni Jasper at saka nagtungo sa kanilang kwarto. Win, saan mo nilagay yung mga litrato ko? Yung ipapasa ko sa contest. Tanong ni Aida habang hinahalugog ang cabinet ng binata. Kanina ko pa hinahanap pero hindi ko talaga makita. Sa may pinakailalim. Nakasipit sa brown na folder. Tugon ni Win. At saka nagtungo sa banyo. Iihi lang ako. Nung magtungo ang lalaki sa banyo, ay hindi sinasadya ni Aida na mahilang ilan pang dokumento sa may cabinet ng binata. Nung kunin niyang mga papel na nasa loob, ay hindi makapaniwala ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. May cancer si Win. Bulong ng dalaga. Nung marinig niyang magsarado ang pinto ng banyo, ay agad niyang inilagay ang mga dokumento sa orihinal nitong pwesto. Nakita ko na, sambit ni Aida at saka ipinakita ang kanyang malitrato. Inilihim na Aida ang kanyang natuklasan. Hindi niya mawari kung bakit kinailangan pang ilihim ng lalaki ang kanyang malubhang sakit. Muna na ako, okay lang ba? Tanong ni Win sa dalaga nung itigil niya na ang kanyang sasakyan. Aalis na sana si Aida ng sasakyan. Ngunit naisip niya na marahil ito na ang tamang oras. Win, sinasagot na kita. Bulong ni Aida. Nanlaki ang mga mata ng lalaki noong mga oras na iyon. Hindi niya inakala na maririnig niyang lahat ng iyon mula sa babae. Mauna na ako. Paalam ng babae at saka umalis ng sasakyan. Naiwan ang lalaki na nakahawak sa kanyang pisngi. Maya-mayay, unti-unting lumitaw ang isang nakakalokong ngiti. Ate Aida, I miss you. Panimula ni Marga at saka niyakap si Aida. Grabe, wala ka pa rin pinagbago. Ang fresh mo pa rin talaga lagi. Nako, sabihin mo, anong gusto mong inumin after shoot? Libre ko na. Sambit ni Aida sabay upo sa isang swivel chair. Kamusta ka naman? Okay naman po si Mama ayon. Okay lang din naman. Hindi na po sila nag-uusap ni Kuya. Miss ko na nga po siya pero hindi man lang siya nagre-reply. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Aida. Hindi niya akalaing handa rin si Jasper na talikuran pati ang kanyang pamilya para lang kay Hana. Sorry Ate Aida. Hindi ko na dapat bring up si Kuya. Pasensya na po. Paghingi ng tawad ng bata at saka napabuntong hininga, gumiti si Aida at saka umiling. Okay lang. Nalulungkot lang ako kasi. Dati, lagi niya kayong kwento sa akin. Lagi niyang sinasabi kung gaano niya kayo kamahal. Buntong hininga ni Aida. Hindi ko lang akalain na darating ang araw na ito. Hindi ko inakala na ngayon. Halos hindi na siya nagbe-message sa inyo. Well, lahat naman po ng tao nagbabago. Siguro ganun talaga. Nakangusong sambit ni Marga. Ate Aida, okay lang ba kung bumisita ka sa amin minsan? Okay lang ba sa kuya mo at kay Hana? Alam mo naman, ayaw ko lang ng gulo. Wika ni Aida at saka ipinagdikit ang kanyang dalawang palad. At saka, hindi kasi naging maayos yung pagtatapos ng relasyon namin ng kuya mo. Pero kami naman po, yung pupuntahan mo doon, hindi si kuya. Sagot ni Marga. Ngumiti si Aida at saka tumango. Pag-isipan ko. Hello, bati ni Win kay Aida, sabay kuha ng bag ng dalaga. How's your shoot? Okay naman, masaya. Kasama ko si Marga. Pansin ni Win na humina ang boses ni Aida. Labis ang kanyang pagtataka ng mga oras na iyon. Tinitigan niyang dalaga at saka natawa. Bakit humina ang boses mo? Wala lang. Kasi baka ayaw mong pag-usapan yung mga taong pwedeng magpaalala kay Jasper. Bulong ni Aida. Ayoko naman na hindi ka maging komportable. Mabilis na pinisil ni Win ang pisngi ng babae at saka natawa. Bakit naman ako magiging hindi komportable? Si Marga lang naman iyon. Nakita ko rin siyang lumaki. Alam ko na kahit hindi na kayo nag-uusap ni Jasper, mahalaga pa rin sa iyo si Marga. Nakangising sambit ni Win. Ikaw talaga. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ayoko lang kasi na maglihim ng nararamdaman ko sa iyo. Wika ni Aida. Pinagmamasdan niya ang kanyang nobyo kung anong magiging reaksyon nito. Katulad nga ng inasahan ng dalaga. Naging kalmado lamang ito at tila ba walang tinatagong sikreto. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Natatawang sambit ni Win at saka inakbayan ang dalaga.
Hindi na iwasan ni Aida ang maluha ng mga oras na iyon. Ano na lamang ang kanyang gagawin kung sakaling mawala na sa kanyang piling ang binata? Jasper, may extra ka ba diyang pera? Tanong ni Hana habang naghuhugas ng pinggan. Kailangan na nating magbayad ng kuryente. Kung hindi, mapuputulan na tayo. Mabilis na inikot ni Jasper ang kanyang mga mata at saka nilapag ang kanyang bag sa sofa. Kakauwi ko lang tapos ganyan agad ang bungad mo. Reklamo ni Jasper. Wala ka mo lang bang pagkain na maihain dyan? Abay, paano ako makapagluto ng pagkain kung lagi mong kinukuha yung pera pambili? Sagot ni Hana. Siguro kung hindi mo ginagamit yung pera natin sa sugal, mayaman pa rin tayo. Manghingi na lang tayo kay Aida. Hindi naman tayo hindi anon. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Hana. Noong mga oras na iyon, akala niya'y nasisiraan na ng ulo ang kanyang nobyo. Naririnig mo ba ang sarili mo, Jasper? Tanong ni Hana. Hihingi? Kay Aida? Baliw ka ba? Bakit hindi? Tanong ni Jasper. May nalaman akong impormasyon tungkol sa kanyang boyfriend. Mabilis na napataas ang kilay ni Hana. Anong tinutukoy mo? Tanong ni Hana. Yung pinsan ko na doktor na kwento na may sakit daw si Win. Tumataong sambit ni Jasper. At wala raw nakakaalam, kahit pati yung sarili niyang nobya. Pwede mong gamitin yung impormasyon na yun para sirain sila. At ako talagang gusto mong manira ng relasyon? Pagsusungit ni Hana. Mabilis na hinila ni Jasper ang babae sa kanyang tabi at saka ngumisi. At the end of the day, pareho lang naman tayo ng gusto. Ang makitang malungkot at nahihirapan si Aida, hindi ba? Tanong ni Jasper. Pwede nating gamitin iyon para sirain ang masayang buhay nilang dalawa. Ang tanong, papayag kayo na makipagkita sa atin yung babaeng iyon? Tanong ni Hana. Madali lang iyan. E di gamitin natin si Marga. Nakangising sambit ni Jasper. Mama, si Kuya tumatawag. Masayang wika ni Marga at saka sinagot ang tawag ng kanyang kapatid. Hello Kuya, napatawag ka? Hi Marga. May papagawa lang si Kuya sa'yo. Okay lang ba? Agad na naglaho ang ngiti ni Marga nung sabihin nito ng kanyang kapatid. Nakaramdam siya na para bang na ipapagawa itong labag sa kanyang kalooban. Tingnan ko Kuya. Bulong ni Marga. Ano? Ang kuya mo tumatawag? Masayang sambit ng ina ni Jasper sa di kalayuan. Pakausap nga ako kahit saglit lang. Ito ma oh. Wika ni Marga at saka ibinigay ang kanyang cellphone. Oh, bakit bigla mong naisipang makipagkita? May problema ba? Panimula ni Aida nang makaupo siya sa harapan ni Marga. Okay ka lang ba? Dahan-dahang tumango si Marga at saka napatingin sa isang tao sa likuran ni Aida. Napabuntong hininga ang dalaga at saka napangiti. Sorry po Ate Aida. Bakit ka nagsasorry? Tanong ni Aida at saka napatingin sa likod. Good morning Aida. It's been a while. Pagbati ni Hana. And thank you Marga. Marga, bakit hindi mo sinabi sa akin na isasama mo pala si Hana? Tanong ni Aida. Alam ko pong hindi kayo pupunta kapag sinabi kong isasama ko si Ate Hana. Kaya hindi ko po sinabi. Tugon ni Marga. Huwag kang magalit sa bata Aida. Akong nagpumilit dahil na-miss kita at kailangan ko rin ng tulong mo. Mabilis na inikot ni Aida ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ng kaharap niyang babae. I heard na super dami mong projects left and right. I am glad na you are doing well. Are you really glad? Sarkastikong tanong ni Aida. Tell me, what do you want? Mabilis na umupo si Hana sa isang upuan at saka napangiti. Iyan ang gusto ko, direct to the point, 50k. Agad na nanlaki ang mga mata ni Marga noong sabihin nito ni Hana. Mapuputulan kami ng kuryente at kailangan naming bumili ng groceries. By the way, alam mo na bang sekreto ng nobyo mo? Tanong ni Hana at saka inon ang recorder sa kanyang cellphone. Anong sekreto? Tanong ni Aida at saka pinirmahan ng isang cheque. 100k ito. Sobra-sobra na ito. May sakit siya at nakakamatay. Seryosong sambit ni Hana. Pansin ng dalaga na hindi ito nagulat, kaya agad siyang umisip ng paraan. Anong balak mo? Sinagot mo ba siya dahil alam mong mamamatay na siya? Mahal ko si Win. At hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo. Na mahal ko lang siya dahil nalaman kong may sakit siya. At dahil lang alam kong baka mamamatay na siya. Mahal ko siya
Dahil sa kanya ko lang naramdaman ng saya na hindi ko maipaliwanag. Yung saya na mahirap. Mahirap intindihin para sa ibang tao. Naiiyak na paliwanag ni Aida. Sa kanya ko lang naramdaman. Napangiti na lamang sana at saka in-off ang recorder ng kanyang cellphone. Thank you, Aida. Agad na ibinaba ni Jasper ang hawak niyang sigarilyo nung marinig niyang may nagbukas ng pinto. Tumambad sa kanyang harapan ng kanyang nobya na nakangiti. Ano, nakahiram ka? Tanong ni Jasper. Oo, nakangising sambit ni Hana at saka ipinakita ang cheque. 100K. Napakabait naman talaga oh. Sigaw ni Jasper sabay iling. Anong naging reaction niya? Umiyak ang gaga sa harapan namin ni Marga. Sinabi niya kung gaano niya kamahal si Win. Siyempre, na-record kong usapan namin. Sambit ni Hana at saka inilabas ang kanyang cellphone. Anong gagawin mo? Bakit kailangan mo pang i-record yung pag-uusap niyo? Tanong ni Jasper. Tumahimik ka na lang dyan at magluto ka na lang ng ulamin natin. Utos ni Hana at saka pinakinggan ang recording. Good evening. Laking gulat ni Aida nang umiwas si Win sa kanyang halik. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inasana gagawin ito ng lalaki. May problema ba, babe? Nag-aalang ang tanong ni Aida. Kailan mo pa nalamang may sakit ako? Naluluhang panimula ni Win. Kaya mo ba ako sinagot dahil naawa ka sa akin? Ano bang pinagsasabi mo, Win? Kahit may sakit ka o wala, mamahalin pa rin kita ng buong buo. Paliwanag ni Aida at saka hinawakan ng balikat ng lalaki. Umurong ang lalaki at saka napalunok. Kung ganon, ano itong sined sa akin ni Marga? Tanong ni Win at saka ipinarinig ang isang edited voice recording. Hindi napigilan ni Aida ang mamula sa galit. Hindi totoo yan. Inedit lang nila iyan, Win. Kanino ka ba mas nagtitiwala? Sa akin o sa kanila? Naluluhang tanong ni Aida. Akala ko pa naman ni iba ka sa lahat. Aida, yun pala. Katulad ka lang din nila. Umiiling ng sambit ni Win. Hindi ko kailangan ng awa mo, Aida. Maghiwalay na lang tayo. Win, please. Let me explain. Hinawakan ni Aida ang braso ng lalaki, ngunit agad itong kumawala. Huwag mo na akong kakausapin pa, Aida. Huwag mo akong kaawaan. Sigaw ni Win at saka nagsimulang maglakad palayo. Naiwang umiiyak sa parking lot ang dalaga, dahilan para makaramdam ng lungkot si Marga sa di kalayuan. Hindi siya masaya sa kanyang ginawa, ngunit nautusan lang din siya ng kanyang kapatid. Ilang linggong lumipas at na-admit sa hospital si Win dahil sa kanyang lumalalang kalagayan. Tanggap niya na maaari siyang mawala sa mundong ito. Ngunit nung makita niya si Marga sa pinto, ay agad siyang nagtaka. Marga, bakit ka napadalaw? Tanong ni Win. Hindi napigilan ni Marga ang maluha. Pumayat at mukhang malungkot ang itsura ni Win. Dahilan para sabihin niya ng totoo. Hindi kaya ng konsensya kong makita kayong malungkot ni Ate Aida. Buntong hininga ni Marga at saka ipinakita niyang conversation nila ni Hana at ang totoong voice recording ni Aida. Gusto nila kuya na masirang relasyon niyo sa pamamagitan ng pag-edit ng voice recording at nagtagumpay nga sila. Nakaramdam ng galit at lungkot sa sarili si Win. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin o maramdaman. Sorry Kuya Win. Humihikbing wika ni Marga. Questionin mo ng lahat ng tao. Huwag lang ang pagmamahal ni Ate Aida. Noong mga pagkakataong iyon, ay nagkaroon ng rason si Win upang labanan ang kanyang malubhang sakit. Kakapit siya kaysa kaunting tsansa upang makabawi kay Aida. Consistent yung bulaklak at yung mga pagkain Asar ni Win sa kanyang kaibigan. Mahal na mahal niyo talaga ako, no? Gago. Hindi ako nagdadala niyan, si Aida. Lagi siyang pumupunta sa bahay para ipasuyo yung bulaklak at mga pagkain. Sagot ng kanyang katropa. Magpagaling ka na at sa kanya ka mismo magpasalamat. Teka, ano ba gusto mong ipasabi sa kanya? Kung meron. Nang makakita ng familiar na jacket si Win sa labas ng kanyang kwarto, ay doon niya napagtanto na naroon si Aida. Hindi niya napigilan ang mapangiti at sumilip sa pinto. Pumasok ka na, Aida. Wika ni Win. Maya-maya'y sumilip si Aida at saka umiti. Noong mga oras na iyon, ay tila ba nahanap na ni Win ang isa sa mga bagay na kailangan niya nitong mga linggo. Ang presensya ni Aida. Sorry, Aida. Bulong ng lalaki at saka pinunasan ng kanyang mga luha.
Huwag kang mag-alala. Babawi ako. Hintayin mo lang akong gumaling. At ako naman maghintay sa iyo sa simbahan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.